sa ulam. Kain na kayo. Sige na, upo na. Sige na, pasok ka na. Upo na. Kain. Siyempre, upo ka lang. Ito, ito. Kay kuya yan. Ito sa akin. Bahaw sa akin. Yan, kain na. Sige na. Kutsara mo kuya. Ito yung ano mo. Yan. Kutsara mo. Ako magkakamay lang ako. Yan, sige na, kain. Sige, kain na. Payukot na para makita. Oh, breakfast. Yan, pritong isda ito. Hindi nawawala ang tuyo dahil may bagyo ngayon. Kaya tuyo. Tapos bahaw ang kinakain ko kasi sayang yung bahaw. Nate. Blood. Yan, sarap ng dried fish. Kasi may bagyo ngayon dito sa probinsya namin. Sarap. Tapos may suka ng tuba na may sili. Sarap. Kain na! Nga una mo? Kain na! Nasa dito! Kain na! Kain na dito, halika na. Ito. Tamang-tama yan, ulam na yan dahil masama ang panahon natin ngayon, may bagyo. Ngam. Ano, may hinog na papaya. Ang sarap ng tuyo kasi hindi siya gaanong maalat. Sarap, hindi maalat yung tuyo. Hinog lang yan dyan. Matamis ba to? Hinog lang yan dyan sa puno natin dyan sa likod. Sayang kasi kung hindi kunin. Matamis. Kainin lang din ng mga ibon. Sarap. Nagbahaw yung kinain ko kasi sayang. Sayang pag hindi makain. Masarap to sa umaga. Ano? Papaya. Kuya, mas inuna niya talaga ang papaya. Dahil nga masama ang panahon dito sa aming lugar dahil may bagyo, walang pumapalaot na mga mangingisda. Kaya tuyo ang aming ulam nitong umaga. Pero napakasarap ng tuyo. Bagay na bagay talaga ang tuyo kapag tag-ulan. Malakas ang ulan at hangin dito sa isla gawa nga ng may bagyo. Kaya timing talaga ang dried fish para sa masamang panahon. Kaya yung mga eroplano hindi rin nakalipad dahil masama ang panahon. Hindi ko alam kung hanggang kailan itong masamang panahon ngayon. Sobrang lamig ang panahon dito sa probinsya. Kaya ang dami ko namang nakain. Dahil iba ang pakiramdam kapag taglamig ang panahon, talagang mapapakain ka ng madami kahit tuyo lang ang ulam. Ganadong-ganado akong kumain. Lalong lumalamig ang panahon. Ang hanging amihan. Plastada talaga kami sa malakas na hangin dito sa aming lugar. Dahil ang harapan ng bahay namin ay airport. Kaya plastada kami sa malakas na hangin. Ang mga anak ko sarap din naman sila sa tuyo ang ulam. Ganito dito sa isla. Kapag may bagyo, walang mga mangingisda na pumapalaot, kaya tuyo-tuyo muna. Napakasarap naman talaga kumain. Kahit tuyo lang, ganadong-ganado akong kumain. Ang kuya ko naman, papaya lang ang kinain niya. Dahil sabi niya, masarap daw ang hinog na papaya kapag empty stomach pa raw. Kaya hinahayaan ko na lang siya sa kanyang lifestyle. Kasi mas gusto niyang unahin ang papayang kainin
kaysa kanin. Yan. Para daw malinis ang kanyang tiyan. At ang anak ko naman si John Ray napapakain naman ng papaya dahil ang papaya ay sobrang tamis dahil hinog ito sa puno. Matamis talaga yung hinog sa puno.